Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Marshall I. Regalado. Ngayon ay tatalakayin ko ang bilang 88 or 88. Find m in the proportion m over 12 equals 30 over 24. Sinasaad dito na hahanapin natin ang m. Ngayon, gagamitin natin ito ng cross multiplication para makuha ang tamang sagot. Paano nga ba ang cross multiplication? Simple lang. At narito ang unang step. Una ay kokopyahin natin ng m times 24 equals 12 times 30. Pangalawang hakbang ay kokopyahin lang natin ang 24 at ilagay ang m sa gilid nito. Equals, dito ay i-multiply na natin ang 12 at 30. 12 times 30 equals to 360. Third step naman ay kokopyahin natin ang 360. Dito ay i-divide natin ito sa 24. At ang letter M, ilagay natin ito sa gilid. Equals 360 divided by 24 equals 15. Ang tamang sagot ay 15. Ngayon ay dadako naman tayo sa bilang 89 or 89. People who are too blank are liable to be deceived by unscrupulous individuals. A. Worry. B. Credulous. C. Cynical. D. Demand. Paano nga ba natin malalaman ang sagot dito? Siyempre, kailangan alam natin kung ano ang pinag-uusapan o ano ang ibig sabihin ng pangungusap. Sa wikang Filipino, ang mga taong masyadong patlang ay madaling malinlang na mga mapagsamantalang tao. Dito, alamin naman natin kung ano ang kahulugan ng mga pagpipilian. Una, ang letrang A ay worry, na ibig sabihin ay maingat, mapagmatiyag o kabaligtaran ito ng deceive o malinlang. Letrang B, credulous, na ang ibig sabihin ay madaling maniwala, nagtitiwala agad ng hindi nagsusuri. Sa letrang C, cynical, na ang ibig sabihin ay mapagduda, hindi basta naniniwala sa iba. At ang panghuli, letrang D, demand. Alam naman natin at bisto na hindi ito angkop sa pangungusap. Tama ba? Kaya balikan natin ang pangungusap at tignan ang pangungusap pagkatapos ng patlang. Are liable to be deceived. Tignan natin kung alin ang mas angkop sa pangungusap na liable to be deceived. Kaya ang tamang sagot at angkop sa pangungusap ay ang letrang B, credulous, na ang kahulugan ay madaling maniwala. Nakuha pa, class? Ngayon ay dumako tayo sa 90 or 90. Patlang natin ng mapa si Kenny para hindi siya maligaw. Letrang A, iwan. Letrang B, mag-iwan. Letrang C, iwanan. Letrang D, pag-iwan. Siyempre, dito gagamitin natin ng angkop na salita para sa nawawalang salita sa pangungusap. Sa letrang A, iwan, ito ay nangangahulugang to leave, ngunit hindi ito angkop na gamitin sa pangungusap. Letrang B, mag-iwan. Hindi ito akma sa pangungusap dahil hindi ito ginagamit sa katulad ng konteksto. Sa letrang C, iwanan. Ito ay nagmumungkahi na dapat iwanan. Ito din ay nagsasaad na gagawin pa lamang. Sa letrang D naman, pag-iwan. Hindi ito akma sa pangungusap dahil hindi ito ginagamit sa katulad ng konteksto. Nakuha, class?
Kaya, ang pinakamahusay na salita upang punan ang patlang ay ang salitang iwanan. Dahil ito ay angkop sa konteksto ng pangungusap. Ito ay nagmumungkahi na dapat iwanan ng mapa si Kenny upang hindi ito maligaw. Nakuha ba, klas? Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw sa lahat. Ngayon, ating iisa-isahin ang mga mali at mga tamang sagot sa numero na atasan sa akin. Narito ang bilang 71 na may katanungang pinandirihan ni Nico ang aso niyang patlang. Ngayon naman, ating isa-isahin ang bawat pagpipilian bago nating alamin kung ano nga ba ang tamang sagot sa katanungan ito. Mayroon tayong pagpipiliang ma na may gidling galis, B naman mag-alis, at ang letter C, magalis, letter D, galis aso. Ngayon naman, alamin natin kung ano ba ang mga ibig sabihin ng mga salitang ito. Ating isa-isahin. Okay, alamin natin ang letrang A na may gitling galis. So, ito ay nangangahulugang ginagamit dati ang gitling kapag inuulit ang pantig. Halimbawa, mag-aaral, mga mag-ayos. Pero hindi kailangan sa modernong ortografiyang Pilipino. Maliban lamang kung kailangan upang ihiwalay ang dalawang magkaparehong patinig. Kaya, ang ma na may gitling galis ay itinuturing na luma o maling anyo. So, ibig sabihin, hindi ito ang tamang sagot para sa ating kasagutan. Ngayon, tungo naman tayo sa letter B. Mag-alis. Mag-alis, ang ibig sabihin, ito ay panliwa. Nangangahulugang magtanggal. Mali ito dahil hindi naglalarawan sa aso. Bago tayo dumako sa letter C, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin sa letter E, ang galis aso. Ang galis aso isang terminong medikal na tumutukoy sakit o scabies, pero hindi ito angkop ng panlarawan sa aso sa pangungusap. At ngayon, alamin na natin ang letter C na magalis. So, ang salitang ito ay magalis ay isang panguri. Ibig sabihin ay may galis. Mas akma sa pangungusap na pinandirihan ni Nico ang aso niyang magalis. At magalis ang ating tamang sagot para sa katanungan ito. Ayon sa makabang baybay, ang salitang magalis ay panguri. Ibig sabihin ay may galis. Mas akma sa pangungusap na pinagamit sa ating tanong. Now let's proceed to question number 92. The question is, any individual has the right to question why he is being arrested and to summon his accusers to court so that due process may be performed. So this right is embodied in which of the following? Letter A, reclusion perpetua. Letter B, res ipsa loquitur. Letter C, reason major. Or letter D, the habeas corpus. So before we get to know the answer, let's do a rationale of each of the choices from letter A to letter D. So letter A, a reclusion perpetua. What is a reclusion perpetua? So reclusion perpetua, this is a penalty. This is not a right. It means perpetual in prison. So, and it is one of the most severe forms of punishment under the revised penal code of the Philippines. It is used for heinous crimes, example murder or the rape. So it does not relate to due process or the legality of an arrest. So, the reclusion perpetua, it is not the answer what we're looking for. And now, let's proceed to letter B, the res ipsa loquitur. So, the res ipsa loquitur, this is a legal doctrine, but it's from tort law, not criminal procedure. So, it's Latin for the thing speaks for itself. So, it is used in civil cases,
to imply negligence, where the nature of the accidents such as that it wouldn't happen without someone being negligent. Example, a surgical instrument left inside a patient. So it has nothing to do with the right. So the res ipsa loquitur, it has nothing to do with an arrest or detention. So this is not the answer what we're looking for again. And now let's proceed to letter C, the prison mayor. What's prison mayor? Prison mayor is like a reclusion perpetua. This is also a penalty. It's a penalty classification in the Philippine criminal justice system. It refers to a medium-term prison sentence ranging from 6 years and 1 day to 12 years of being detained. Again, it is not a right. It is a punishment and does not deal with the legality of an arrest or due process. So this is not, again, the answer we're looking for. Okay? Since the three choices are incorrect, then obviously the answer for this question is the letter D, the habeas corpus. So first, what is habeas corpus? Habeas corpus, it is Latin phrase that means you shall have the body. So it is a legal action or writ by which a person can challenge the legality of their detention or prison. So the habeas corpus, it protects individuals against unlawful arrest or detention by allowing them to appear before a court and demand to know the reason they are being held. So it is a fundamental part of due process and is enshrined in many democratic constitutions, including the Philippines and the U.S. Constitution. Example, if someone is arrested without a warrant and not told why, a lawyer can file a petition for a writ of habeas corpus, requiring the authorities to justify arrest in court. So that is the habeas corpus. That is the answer what we're looking for in this particular question. Since the question is asking the right to question why is being arrested. So the habeas corpus is the appropriate answer for this question. So this is the right embodied in the following. The following is the habeas corpus is the correct answer. Ang magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Aisa Isayari. Ngayon aking tatalakayin ang bilang 93 at bilang 94. 73. The elevator can carry a maximum load of 605 kg. How many passengers of weight 50.5 kg each can elevator hold? Meron ditong choices. A. 12, B. 11.9, C. 11, D. 10. Ang aking kasagutan ay C, sapagkat ang maximum load ay 605 kg. Ang timbang ng bawat pasahero naman ay 50 kg. Ngayon ating tatalakayin kung bakit ba nakuha ay 11 ang kasagutan. Kasi ang load limit ng elevator ay 605 kg at ang timbang ng bawat tao ay 50.5 kg. Ibig sabihin halos 12 pero sobra. 11 lang ang kasya sa isang elevator. Kasi pag 12 times 0.5 ay magiging 606 kg. Lagpas siya ng isa. Kaya ang tamang sagot dun ay 11, letter C. 11 lang ang kasya sa isang elevator. Ngayon, aking tatalakayin kung bakit mali ang ibang choices. Una ang A, 12. Mali dahil 12 times 50.5 ay equal 606 kg. Lagpas ng 1 kg sa limit na 605. Sa B naman, 9. Mali, 9 times 5, 50.5 equals to 454.5 kg. Pasok pero kulang pa, mas marami pang kasya. Kaya ang sagot dito ay C, tama.
Dahil 11 times 50.5 equals to 555.5 kg. Pasok at pinakamalapit sa maximum load ng hindi lumalagpas. Kaya siya naging 11. Dadako naman tayo sa D. Mali din. 10 times 50.5 equals to 505 kg. Pasok din pero mas mababa pa sa limit kaya hindi maximum. Kaya ang tugma dito ay C. Ang maximum talaga kasi sa isang elevator ay 11. Ngayon aking tatalakayin ang bilang 94. 41 over 5 plus 32 over 7 ay meron itong choices. A. 73 over 12. B. 73 over 35. C. 5 over 03. D. 771 over 35. Ang aking kasagutan dito, D. Bakit nga ba D ang aking kasagutan? Narito ang aking hakbang sa pagsagot. Una, gagawin muna natin itong mga improper fraction. Ang 41 over 5 ay katumbas ng 21 over 5. Ang 32 over 7 ay katumbas ng 23 over 7. Kailangan nating magkapareho ang denominator. Ang at least common multiple ng 5 at 7 ay 35. Kaya 21 over 5 equals to 147 over 35. Ang 23 over 7 equals to 115 over 35. Pagkatapos, i-add na natin ang mga fraction. 147 over 35 plus 115 over 55 equals to 262 over 35. I-convert na natin ang 262 sa mixed number. Ang 262 divided by 35 ay 7. At ang remainder ay 17. Kaya ang sagot ay 717 over 35. Yun lamang po at maraming salamat.